She was bought by some Spanish people in the Philippines, and then she came to Mexico. Ah. And she lived for hundreds of, well, not hundreds, for many years in the house. She was the one who designed the traditional. Good morning guys. Ang sabi ng aming guide, dito minsan nakatira ang isang China poblana. Nang mga unang panahon, siya ay binili as a slave from the Philippines. Pero siya ang nagtahi ng Mexican dress at siya ay isa sa famous na naging citizen nito. At ang kanyang mga labi ay dito sa cathedral na ito nakalibing. So kami ay naglalakad dito sa Avenida ng Puebla na talagang napakalaking bigan at napakalaking intramuros nito. Kita nyo po yung daanan, ang mga gusali na preserve kasi hindi rin sila nakatikim ng giyera ng World War I at II. Mercado de Los Angeles. Ang pupuntahan daw namin na cathedral o basilica, yung pupuntahan namin na basilica, pinaniniwalaan na ilang anghel ang gumawa doon. Kaya actually Cathedral de Los Angeles iyon. And yun ang pangalawang pinakamalaki sa Mexico after the Metropolitan Basilica na nabisita natin sa syudad at ating naipalabas sa inyo. Isang magandang building made of tiles and Puebla. Ito ay isa sa mga Puebla architecture, the House of Dolls. Ayon sa aming guide, ang mga servants sa baba nakatira at pataas ng pataas, yun ang level ng mayayaman hanggang sa taas. So halos 1531 na itayo ang syudad na ito ng Franciscan. Mga 10 years after the city of Mexico was built. Naririnig ko na ang guide namin na ang dinidescribe niya ay palace dito sa Puebla. Ngayon ay linggo, walang ibang sasakyan kasi pedestrian day ang araw na ito at may fun run na ginaganap ngayon dito sa Puebla, Mexico. Ganda, sobrang ganda. So pupunta na kami sa park, pero ito yung seat of power or Palacio Municipal. Ito ang munisipyo ng Puebla. Ayuntamiento Constitucional, Siendo Presidente Francisco Urrutia. Ganda naman itong pinaka-statue dito. So ito po ang park nila. That trees, it speaks for its complementation with the beautiful buildings around. Wow. Masaya doon, ang daming tao. Daming tao sa lugar na ito. Apunta na kami doon sa fountain and later doon sa church na pinaniniwalaang anghel o archangel ang gumawa at even angel ang naglift ng mga bells doon. Pakinggan natin mamaya-maya ang guide namin. Ang cute oh. Si Nanay Dang at saka si Ate Fe. Ayan, at si Doktora. At ang mga friends natin, sina Doktora from Baguio. Hello, nice dogs. Thank you. Hola. Si Gob nagpipicture ng kanyang family. Ayun. 1575 ito ay kinonstruct itong cathedral na ito. Ito ay Angela Fontana, Fountain of Angel. Wow. So may kinalaman ng lahat doon sa cathedral na ating bibisitahin. Hello, moving. Hola. Hola, España. Fe, Choriliza, Chua. How are you? Hi. And Okay, how's dito. your vacation in Mexico? Ako, napakaganda ng Mexico. Yeah. Are you Ganda ng design ng simbahan. Are you competing for Miss Universe in Mexico? Yes! Yeah. So greet the Philippines. Hola, Hello, Filipinas. Philippines! Hola! And your name? My name is Floripeta Relisa Chua. Adios. It's the Puebla
Habang lumalapit kami sa cathedral Basilica, paganda ng paganda. Ayan. Meron siyang binabanggit na ito daw lugar sa Espanyol na salita ay kung saan nagpapalit ng skin yung snake. So this valley, actually ang elevation ng Mexico ay mataas, kaya parang nahihirapan kang huminga, maglakad. Elevation, no? Yun, the change of skin. Papasok na kami sa Basilica, sa isa sa pinaka most old church in Mexico and in Latin America. So si Saint Francis halos everywhere you can see, kasi Franciscan ang talagang unang nagtayo ng city. Ganda ng gate. At ito yung Zocalo or square nila. So you can see, no, how good yung kanila pong church. Titigil muna ako para makapture yung pagkaganda-gandang simbahan. Ayan si Gobo. Kikita mo. Wow. Wow. Iikot lang ako. So, yan po ang cathedral nila. Ang bell. Napakaganda. Dang! Mag-group na tayo, pakaganda. Ay, ganda. Takbo ako. Ayan.